Hello, test mic, 'yun, hello. Thank you music team, puwede ba natin palakpakan po ang music team natin, yan. And malamig na araw ng Linggo sa atin lahat, sino po dito, nilalamig ka ba? And hope yung mainit na pagtanggap sa inyo ng katabi mo ay magbigay ng init sa iyo. So, puwede mo batiin yung katabi mo, sabihin mo, "Mainit kitang tinatanggap." Yan. Oh, a warm welcome to all of you. So, today if your first time, we want to say welcome po sa atin dito sa Victory Dakban. At kung matagal ka naman po, kami po'y natutuwa at nandito ka pa rin po. And there's only two reason why we are here. We honor God and we make disciple. So tayo po ay break series ngayon. Ang pinag-uusapan po natin ay yung libro ng Tesalonica. And last week pinag-usapan natin about yung pananampalataya ng mga believers. Na despite na may mga persecution, may matinding pagsubok na pinagdadaanan, but cause nakita pa rin dun sa mga Kristiyano yung tunay na pananampalataya na ang kanilang pagmamahal na natanggap sa Panginoong Hesukristo ay nagbigay din ng paggawa at yung huli po dun ay yung pag-asa na darating yung time, either ano man po yung nangyayari dito sa atin sa mundong ibabaw, darating po yung time na babalik muli ang Panginoong Hesukristo para makapiling niya ang lahat ng mga mananampalataya sa kanya. So, sino po dito may mga pinagdadaanang problema? Yun, buti na lang marami. Ako paggising ko kaninang umaga, harap ko sa salamin, naku, problema na naman. Sabi ko, "Ba't ang gwapo-gwapo mo?" Problema ko na lagi ako nagkakasala. Pero yan, in the end of the day, because we are a Christian, we have a relationship with Christ, darating po yung time na pagbalik niya po dito, makakapiling po natin ang ating Panginoong Hesukristo. At ngayon po, dadako tayo sa ikalawang topic po natin, which is pag-uusapan naman po natin ay better together. Sabihin mo nga, better together. Aw, sige nga, tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo, yan. Kasi pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa simbahan. Sabi dito, maganda na kasama kita or mas malakas tayo kung tayo'y magkasama. Tama ba yon? But somehow when we look parang habang tumatagal kang Kristiyano, totoo ba na masayang meron kang kasama? But for me, why I really like the church, nung una po akong umattend ng church, nahihiya po ako. Pero pagpasok ko po sa sa church, ang dami na po kumakamay sa akin. Sabi sa akin, "Welcome, welcome sa Victory." Then nung umupo po ako, nakinig po ako ng word, tapos end up ako na nakataas ang aking kamay na umiiyak po ako. Then meron pong lumapit din sa akin, nag-start kami ng one-to-one, and after that, lahat po ng nangyari sa amin, end up po ako ngayon na nandito ako, na nagse-serve ako bilang pastor. Tanong, may mga pinagdaanan ba akong hindi maganda? Marami pong pinagdaanan na hindi maganda, problema sa buhay, sitwasyon, but because there's someone po na nakasama ka, tumulong sa iyo sa pananampalataya, may naging tatay ka sa simbahan, truly po that I can say it is better together. Dati po si Pastor Ed, pagka nakita ko po lagi lang ako na-bless. Pero ngayon, he treat me or tinatrato niya po ako na isang kaibigan. Minsan tatawag na yun, "Ron, punta kayo dito ng pamilya mo." Ayun, kakain lang po kami, mag-e-enjoy, and hope, bakit ko po kinento yun, hope mamaya po dun sa pagbabasa nating scripture makita po natin yun na ang simbahan po ay ito po ay isang malaking pamilya. Alam niyo po yung kanta, "We are family," with a capital T family. Sorry po yung F ko talaga, tsaka yung pinagkakamalian, eh. Pero you consider yung katabi mo ba pamilya yan? Yan. So dito po sa simbahan natin, we are family. So can we all stand up and let us read the word of God
in 1 Thessalonians chapter 2, verse 1 to 12. In Tagalog version, in ASND, sabi po dito, "Mga kapatid, kayo na rin ang nakakaalam na hindi nasayang ang pagpunta namin diyan sa inyo. Alam nyo ang mga paghihirap at pag-aalipusta na dinanas namin sa Pilipos bago pa man kami dumating diyan sa inyo. Pero sa kabila nito, binigyan kami ng Diyos ng lakas ng loob na ipangaral ang magandang balita sa inyo kahit na maraming hadlang. Ang pangangaral namin ay hindi batay sa kamalian, masamang hangarin o balak na manlinlang. Sa halip, nangangaral kami bilang mga karapat-dapat na katiwala ng Diyos na kanyang magandang balita. Ginawa namin ito hindi para kalugdan kami ng mga tao, kundi ng Diyos na siyang sumisiyasat sa mga puso namin. Alam niyo rin na hindi namin kayo dinaan sa matamis na pananalita o pangangaral namin at hindi rin kami nangangaral para samantalahin kayo. Ang Diyos mismo ang saksi namin. Hindi namin hinangad ang papuri nyo o ng sino man kahit may karapatan kaming tumanggap nito bilang mga apostol ni Kristo. Sa halip, naging maaruga kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa mga anak niya. At dahil mahal namin kayo, hindi lang ang mga gandang balita ang malugod naming ibinigay sa inyo, kundi pati na rin ang buhay namin dahil sa pagmamahal, dahil sa napamahal na kayo sa amin. Tiyak na natatandaan nyo pa, mga kapatid, ang pagsisikap namin noon nasa inyo pa kami. Habang pinapangaral namin ang magandang balita ng Diyos, araw-gabi kaming nagtatrabaho para hindi kami maging pabigat sa inyo. Saksi namin kayo at ang Diyos na ang pakikitungo namin sa inyo, mga mananampalataya, ay tapat, matuwid at walang kapintasan. Alam ninyong katulad ng isang ama sa kanyang mga anak, ang turing namin sa bawat isa sa inyo. Pinalakas namin ang loob nyo, pinayuhan at hinikayat na mamuhay ng karapat-dapat sa Diyos na humirang sa inyo para sa kanyang kaharian at kadakilaan. Let us pray. Lord, thank you for the day. We lift up everything to you. And we ask God, like the scripture telling us, that in everything, Lord, we do, dalangin namin that it is worthy to you. Bilang mga matagal na mananampalataya, dalangin namin na kami lumakad na naaayon sa nais mo sa aming mga buhay, na maging katulad kami ni Pablo, na tunay na itinuring ang kanyang mga disipulo o ang kanyang mga tinuturuan na katulad ng isang anak na binibigyan ng pag-asa sa kanilang hinaharap sa pagbabahagi ng tunay na salita mo, Panginoon, which is kung ano yung ginawa mo sa cross ng Kalbaryo. In the same time, kami din po na bagong mga mananampalataya, this our prayer also, that we will imitate, Lord, the faith of our leader. Turuan mo kami, Panginoon, na makita namin yung kahalagahan ng relasyon sa simbahan, kung paano kami lalago din sa inyo na kasama ang mga mamamayan. Lord, help us to understand your word today, that as we end this topic, Lord, we will have a heart to forgive those persons who hurt us and have a heart, Lord, to endure the relationship that we had here in church, God. Bless each one of us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, sige po, pwede tayong makaupo. According to article, meron pong article, ito po yung sinasabi dito. If we took a panoramic view of humanity, unfortunately, we would discover that the human relationship are often reduced to a commodity, as if people were buying, selling, trading them for their own benefit. Totoo ba yon? Na ang relasyon daw po ay kadalasan nagmumukha na lang isang kalakal o parang binebenta o binibili o yung tinatawag natin na
user-friendly, 'yan. Yung disposable relationship, parang kaibigan kita dahil kailangan kita. Bakit hindi ba puwedeng maging kaibigan mo ako dahil mahal mo ako, parang gano'n ba? So, parang kalimitan yung relasyon daw po ng bilang magkaibigan, nagiging magkaibigan na lang dahil may pangangailangan. Totoo ba yun? Or yung pagkakaibigan tunay na lumalago siya dahil nga it's, rooted by love. And nowadays, ang dami pong palabas na umano na yung pagiging magkaibigan. Sige nga, isip tayo ng konti. May sitwasyon ka ba na sino yung kaibigan mo? Tapos bakit mo siya piniling kaibigan? Okey, may naisip ka na? So ang tanong, kaibigan mo siya dahil may pinapakinabangan ka sa kanya or kaibigan mo siya dahil siya ay nakikinabang sa'yo? But when we look back into the scripture, yung binasa po natin dito, ito po ay nung nag-preach si Paul at saka ah, si Paul at saka yung kasama niya po na sa Thessalonica. Pero bago po sila pumunta dun, yung mga tao po na na prinishan nila ni Silvanus sa Philippi ay nagkameron po sila ng matinding persecution po dun. That's why kinailangan po nilang, umalis. Even sa Thessalonica, nung nasa Thessalonica na po sila, they also in danger kaya hindi po sila nakapag-stay ng matagal. So ngayon po yung letter po ni Apostle Pablo sa Thessalonica, ine-encourage nila na mag-remain, na maging faithful sila o maging totoo sila sa pananampalataya na meron sila po. So sabi nga natin yung chapter 1 makikita natin dun that there's faith, there's love, at saka yung hope na meron po silang dun sa first, chapter. But in the second chapter, ang inaano ni Apostle Paul, ano ba yung sekreto para mas lalo tayong, magpatuloy sa pananampalataya. So ibig sabihin po dito, si Paul po nagbigay po siya ng mga ano, ng mga words. So kalimitang ginamit niya po is about, relational term like children, nursing mother, brothers and sister, and same thing fathers. So ang tanong, ang relational po ay hindi lang po rooted dahil ito po yung personality na meron si Pablo. Totoo ba, bakit siya gano'n ka-relational dun sa mga tao? Dahil ba relational niya na parang siya po yung tatay ng lahat pagka nakita siya or ninong ng bayan, parang gano'n ba? Hindi po, personal lang po, and it's not about the culture. Dito po sa Lokban 'di ba ang kultura dito laging magmano. So dahil ba kultura ng simbahan ay, relational kaya gano'n po si Pablo? Pero as we look at, hindi po dahil personality ni Pablo at hindi rin po ito dahil ito yung kultura. Bakit po siya relational? It is because it is rooted po to the love of God. Even when we look in the Mark 12:29-31, Jesus answered, "The most important is, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one, and you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this." So inaano po dito na yung sinasaad ni Pablo na maging relational siya o bakit siya relational, it is because it is rooted to the love for God and love for people. We must not only learn to love God with all our heart. Ito po yung personal renewal natin. That bilang Kristiyano po, para po tayo lumago sa Kanya po, we have a personal relationship kay God. Why we
read the Bible, why we attend the church, why we do the praise and worship, o bakit tayo sumusunod sa Kanya. First and foremost po, because we love God. Second, we must also love people po, or yung relational renewal. We must love your neighbors as yourself. Mahalin natin ang ating kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So, tingnan mo nga yung katabi mo. Yan. Pwede mo magsabi sa kanya, we are better together. Kung makikita po natin dito, yung church po ay nakaka-encounter ng persecution and affliction. Pero they call themselves na mamuhay na magkasama, and they persevere in community. We are better together. Bakit po si Apostle Pablo ganun niya rin po ito ina-admire yung church? Because the level of comfort of Paul must have been rooted in the fact that he sees them as his family, his spiritual community. Paul's comfort must have originated from the fact that regards them to be his family, his spiritual community. So there's parang nung si Pablo po, para sa kanya, ang tingin niya sa kanyang simbahan o simbahan ng Thessalonica as if ito po yung spiritual family. Yes, hindi naman po natin pwede talagang ialintana na meron tayong, ang tawag dun, yung nanay at tatay na tunay. Pero si Pablo po, ang tingin niya sa kanyang sa Thessalonica o sa simbahan ng Thessalonica being his spiritual family. So, why we are better together? First and foremost, being part of community entails treating everyone as if they're one big family. Ang pagiging bahagi ng isang komunidad ay nangangailangan ng pagtrato sa lahat na parang isang malaking pamilya. 1 Thessalonians 2:7, but we were gentle among you like a nursing mother taking care of her own children. So, sino po dito mga nanay? Yon. Di ba mga nanay, no? Pagka yung 9 months na dala-dala ang kanilang atayo sa sinapupunan nila, after 9 months, ano pa yan, inaalagaan na yan ng mahirap pa rin yung pag-aalaga sa kanila. Eh, yung iba nga sa atin, mga 18 years old na, paalaga pa rin sa magulang. But dito, ano yung ginamit ni Apostle Pablo? He considered himself as mother and father for the new believers, carrying them, encouraging them, and charging them to follow God. So yung church community, makikita po natin that we are blessed having a church community like this. Bakit po? The church community will help us to be encouraged, not only encouraged, but also charge us to follow God. Dati po, sabi ko nga, ah, nung una po akong naging Kristiyano, meron pong humahabol sa akin. But in the end, ngayon po, ako na po yung humahabol sa tao, sharing the gospel. Pero in the back of my mind, never ko pong gagawin yon. Parang kayo, may mga ginagawa ba kayo ngayon na to following God na dati mong hindi ginagawa? It is because of the people who is na kasama mo. Sino dito nagdadasal ka? Lahat po tayo. Ang tanong, sino nagturo sa'yo na magdasal? Is the one na nag-follow up sa'yo everyday at nagturo sa'yo.
Sino dito meron kang pinagdadaanan na pinagdasal ka meron kang problema ta's pinagdasal ka? Sino dito nag one to one sa'yo in victory, yung doing one to one, tapos doing victory group? That's why I am very thankful din po dun sa mga tao na nag-encourage sa akin in the church. Same thing to us, we must parang maintindihan po natin na yung maging mapagpasalamat po tayo dun sa mga tao na nag-disciple po sa atin. We are blessed to have leaders who love us like sons and daughters and brothers and sister. So, blessed tayo kasi sabi ko nga, tinuturing tayo bilang isang anak, kapatid. Sabi ko dito sa church, dito ka makakita ng tunay na pamilya. Yung puwede kang harap-harapan in eye to eye kayo na kino-correct ka. Ito yung mali mo, ito yung sitwasyon mo kaya ka nagkaganto, ito yung pinagdadaanan mo. Sino dito na-correct ka na? Yun. Nung ako, sabi ko nga, minsan nagagalit sa akin pagka meron akong dini-disciple. Pero until the time na-realize niya kung nasaan na siya ngayon, minsan magcha-chat sa'yo, "Kuya Ron, salamat ha, in-address mo ako dun sa aking pagiging tamad. Ngayon, eto na ako, nagte-training na ako dito as a police. Next month lalabas na ako dito, ju-duty na ako as police." Parang gano'n. Pero nung time nung kiskisan, "Bro, Kuya Ron sorry talagang hindi ako makaka-attend sorry Kuya Ron hindi ako makakatugtog." "Bakit?" "Eh, kasi tinanghali ako ng gising." Sabi niyang gano'n. "Hindi ako naka-attend ng practice." "Ay papaano yun?" "Ay may iba na lang po akong ini-replace." So parang nung time na yun parang, just correcting him. Ngayon malalaman mo na dun na siya. Pero nung nagko-correct-an kami, minsan hindi pa siya umattend, dalawang service ng Sunday, hindi siya umattend because I correct. Parang nag-ano kami, pero hindi nung later on nalaman niya yung correction, kaya siya kinorek because of love. Kaya when we correct, sino dito leader na, 'yan mga leader natin. Nadi-disappoint ba kayo pagka yung dini-disciple niyo medyo nagfe-fail? Kung matanda na kayo sa Kristiyano, okey lang po yun. Kung leader ka tingnan mo yung kamay mo, may butas ba? Wala, ibig sabihin hindi ka si Jesus. Si Jesus lang po yung savior natin. But kung ikaw naman ay bago, okey lang ma-correct. Tignan mo yung Bible, kung the standard ng correction natin, if we look into the Bible and we see na meron po tayong mali at ginamit niya yung Bible, it's for us to accept din yung pagkakamali natin. So again, yung pagko-correct meron niyang mga ginagawa tayo yung sandwich principle. Una muna, uy, okey yung parang pupurihin mo muna siya. Tapos yung palaman dun mo na pagagalitan siya kung may mali siya. Not totally pagalit pero correction. Ako po kasi pagka nagko-correct ako medyo nagtatawanan pa rin kami. Pero nako-correct na po siya. Tapos yung huli naman dun encouragement which is prayer. Sama pa, sino po dito, you feel love in the church? Sa simbahan dito rin po natin matatagpuan yung tunay na pag-ibig. Not only tunay na pag-ibig, not only correction, but also encouragement. So, same thing to us, God's plan for the church is that we would be a one big happy family. Because Jesus placed the highest value on relationship. In John 15:15, "I no longer call you a servant because a servant does not know his master business. Instead, I have called you friends.
For everything that I learned from my Father, I have made known to you. God created us for relationship. Genesis 2:18. The Lord God said, "It is not good for man to be alone, and I will make a helper suitable for him." As one big family, we treat one another as brother and as sister. Sabi nga po in 1 Peter 3:8, finally, all of you have unity of mind, sympathy, brotherly love, tender heart, and humble mind. So it means, ito yung heart ng verse ng 1 Peter, brotherly love. We treat one another as brotherly and sisterly. So, for us to be better together, love is the foundation of all relationship. So, kung makikita po natin yung sinabi ko po kanina, how we can treat one another as a one big family dito po sa church. Ang foundation po natin ay yung love ng Panginoong Diyos. We cannot do this or we cannot apply it by our own ability or talent or gusto mo lang. But kung makikita mo yung foundation pa lang natin, kineate na tayo ng Panginoong Diyos to have someone beside us. Hindi po tayo kineate ng Panginoon na maging solo. But we need one another so that we will go along dun sa journey natin sa paglakad sa Kanya. There's a personal na una, tayo yung nakaka-receive, but kasunod na paglago natin, tayo naman yung nagbibigay ng magandang balita sa Panginoong Diyos. So, point number 2 natin, being part of a community entails us sharing one life together. So kung kanina we are one big family now, we can share life together. Ang pagiging bahagi ng isang komunidad ay nangangailangan ng pagbabahagi ng buhay ng sama-sama. 1 Thessalonians 2:8. So being affectionately desirous of you, we were ready to share with you not only gospel of God, but also our own selves, because you had become very dear to us. Yung concern po ni Pablo ay hindi lang po mag-share ng salita ng Diyos, pero buong aspeto po ng kanilang buhay ay kilala po sila ng mga Tesalonica. Hindi naman po lingid sa ating kaalaman, bago sila pumunta ng Tesalonica, sila po ay convict, nakulong po sila, 'di ba po? Yung time na nandun po sila sa may lumalapit lagi sa kanila. Tapos, "Ito ang sugo ng Panginoong Diyos." Laging sinasabing gano'n. So, ang ginawa ni Pablo, yung lumalapit sa kanilang yon, sabi nila, "Silver or coin I do not have, but one thing I have, in the name of Jesus." So, nung ginawa po nilang yon, gumaling po yung laging lumalapit sa kanila. So happen na yung lumalapit sa kanila ay pinagkakakitaan ng mga tao dun. Kasi parang siya ay fortune teller. Tama ba yung she's a fortune teller. Pero nung pinagaling ni Pablo, nawala po yung kaniyang pagiging fortune teller. So ngayon, pinaginitan siya, kinulong po sila. So nung time na yon, dahil nakulong sila, pero nung pumunta po sila dun, ang kanila pong i-preach ay ang salita ng Panginoong Diyos. Sabi nun, wala na kaming palabok-labok, wala nang hindi ko sinabi na open-minded ka ba or something but sinabi nila, tayong lahat ay makasalanan, tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo bilang ating Panginoon tagapagligtas, and when we accept it,
There's a salvation that will happen to us. And truly, ano po nangyari sa kanila? Nagkameron po ng tunay na pagbabago yung mga tao. Pero ano pong ginawa ni Pablo? Kailangan pa ba mataas ang katungkulan niya, yung estado? Hindi po. They know already kung ano sila. Yung ano niya, yung kailangan ba mayaman sina Pablo? Hindi po. Sabi nga dun nagtrabaho sila. Habang nandun sila, hindi sila para in their own gain doing the disciple, but para po ito sa Panginoong Hesukristo. Saksi ang Panginoong Diyos na hindi sila ng ano yung nanamantala. Kumbaga yung buong aspeto ng buhay nila alam ni Pablo. Alam nung mga taga Thessalonica. At ganito, kamahal ni Pablo yung mga ano, parang they being part of their life. Kumbaga, sinend ni Pablo yung kung sino sila, yung relasyon nila sa kanya. The relationship permeated every aspect of their lives. Impermeated, saturated. So, this is the way how ano, they shared the life of them. So, what are the core motivation for people to show up in communities? Palagay niyo po, is being together and doing together. Ano po daw yung magmo-motivate sa atin na para laging mag-show up tayo sa gantong komunidad? By being ano, being together and doing together. Yung being together, we come together to build relationship. Puwede ba sabihin sa katabi mo, "Puwede ba tayong mag-build ng relationship?" Sige, tignan niyo nga 'yan. Sino po dito may kakilala ka na dito sa church? 'Yan, sige taas mo yung kamay. Pagka wala ka pa pong kilala, sinasabi ko sa inyo ngayon, can we build the relationship? Or kung ikaw matagal ka ng nakaupo diyan, let's build relationship to others. Papaano po being together? We come for friendship and to feel a sense of trust, belonging, home, and safety. Our place should be a place na maramdaman natin yung tiwala, yung belonging ka dito, yung ito yung home mo, ito yung safe mo. This is a safe place na puwede kang umiyak. This is a safe place na puwede kang mag-share. We show up to enjoy each other company for laughter and fun. Nangyayari ba sa atin 'yan na parang when we come together there's ano, parang yung laughter and fun? Sabi ko nga po, walking in a Christian, minsan ang ginagawa ko na lang, like nung time namin in the middle, ako, si Midel, si Gerson, kasi parang hawak namin po yung campus ministry nun. Tapos yung mga under din kami. So pagka may mga palpak na ginawa, pagka minsan, may mga ano kami, may mga parang ginagawa kaming event na parang may event lang, parang gano'n. So, the leadership, iko-correct kami, "Naku, ganyan, ganyan." After ng correction sa amin, ano po yung gagawin namin? Pupunta kami 7-Eleven, bibili kami nung iced tea, yung gan'to kalaking iced tea, tapos nagtatagay-tagay kami dun. Papalipas na kami ng oras, tapos tawanan na kami, and after the tawanan, again, balik ulit to the work. Ngayon, nasaan na si Pastor Midel? Ayun, nandun na po sa Legazpi, nagle-lead na rin po ng simbahan. Pero nung time na magkakasama kami, tapos si Pastor Jason naman po, lead pastor na rin po sa Lucena. Pero nung magkakasama kami, laging sinasabi nung mga kasama namin, "Buti kayo naging pastor." Kailan ba tayo nag-ano, yung ano, hindi, yung nag-gather tayo ng ano, yung mga ayan, yung nag-attend po akong meeting last time sa Lucena.
Thursday, itong Thursday. Alam niyo po si Pastor Ed, same passion pa rin po niya. 1991 nagkameron po ng church planting sa Lucena tapos ang mga umattend lang po nun mga estudyante. Pero dun sa estudyanteng po yun, kung papaano po siya ka-compassionate, let's share the gospel to the lost, let's do it na parang they treat the campus as a staff, as a pastor, parang ganun niya tini-treat. Tapos, ilang years, 35 years na o 34 years na po nakalipas. Yung passion niya pa rin po nung attend ko nung meeting last time sa ano, ganun pa rin po. It so happen po na may birthday 'yan. Ang may birthday po ay yung mga anak nung ano, nung dati pong mga estudyante. Ngayon po mga professional na rin. May mga bahay na kung saan-saan, meron na rin pong kanya-kanyang mga business, mga professional na rin po. So, napapunta po ako dun. Ang tanong nila sa akin, "Pastor, kumusta si Pastor Ed?" Sabi ko, "Ganun pa rin, binibida pa rin nila kayo na nung time na 'no, mga estudyante lang, pero ngayon pagka nakita na yung Victory Lucena, gan'to na kalaki yung Victory Lucena." Pero start with the student. So, the heart, the passion, hindi po nagbago, same thing as the ano. Pero kami po dun nung ano parang, natutuwa kami na the relationship na meron kami sa bawat isa ay intact pa rin po as magkakaibigan kami. Tawanan, ano pero when it comes to the mission, everybody's serious. Sabi ko, ilang taon na yung lumipas, oh. We celebrate the good moments together and care for each other in the painful moments. We come together to feel safe, to recharge, and to fully express our own voice. We come together to grow as individual and as groups. We come together to collectively make sense of the world around us. Ito po yung being together. Sharing ng mga pinagdadaanan po natin, yung mga sitwasyon na meron po tayo. Hindi lang po lagi dun sa ups, but even in our down moment, ito po yung being together. Sino po dito maraming answered prayer na kayo? May nakaalam ba nung answered prayer niyo? Sana during the time na may pinagdadaanan kayo, there's someone person na nasasabihan tayo. And someone person na tumutulong sa atin, nagpre-pray together. Sabihin mo sa katabi mo, we need someone. We are better together. Doing together. We come together to work together or to explore working together. We come together to create shared outcome and to help solve problem for each other. We come together to support each other careers, to support each other professionally. We share opportunities with each other and we dive into opportunities together. We work together on a collective challenge that we choose together or we work together or the project of one of us. Let's do this together. Sabi ko, what we're doing here, we honor God and we're making disciple. That's only one part as a church. Ito po yung ginagawa natin. Pero yung bawat buhay po natin, yung success na meron po tayo, we need someone then in the church to help us. Who is your spiritual leader? Sino po yung tinitingnan mo na iyong tatay dito sa simbahan? Sino yung tinitingnan mo na iyong kapatid dito sa simbahan? Sino yung tinitingnan mo na anak mo dito po sa simbahan?
After the pandemic, when we start po sa Victory Lokban, nung nag-face to face po tayo, we are around 70-60. But now, tingnan niyo po natin, hindi lang po dumami po tayo. Minsan pagka yung mainit, nainit na po tayo. Dati 2 aircon nag-aano po, nagfa-function na, okey na. Ngayon 3 na po, 4 na, kulang pa rin po ano ibig sabihin? Dumadami po tayo. But it not happen dahil lang sa isang pastor. It happened because all of us, we are working together. We are doing it together sa simbahan po natin. Ngayon po meron na tayong 4:00 service. And truly yung 4:00 service po natin, parami na rin po. Halos ito po yung upuan, halos napupuno na rin po. Minsan may time pa nagdadagdag pa ulit tayo ng mga bangko for that. But behind dun sa ano natin, sa success in numbers, parang we are around 200 ngayon, lahat po. But we are praying for tu maabentehan pa natin yung 200. What do I mean? 200 po na meron tayo pero kanya-kanya pong istorya ng buhay po na meron. Hindi po kaya ng isang pastor or ng nasa kamay na bilang na leaders. We need you guys, that we need to share our lives to one another. Let's being together and let's doing it together. Last point, hindi lang po we are part of big family, hindi lang po we sharing one's life together, but in the end, being a part of community entails serving together. 1 Thessalonians 2:9. For you remember, brothers, our labor and toil, we work night and day, that we might not be a burden to any of you, while we proclaim to you the gospel of God. Nung time pong ito sinasabi ni Pablo na when we share the gospel ay hindi namin gusto na maging pabigat sa inyo. But as sinasabi ni Pablo dito, kami ay nagtrabaho habang sineshare namin kayo ng gospel. Ito po yung literal na sila po ay naging tent maker. Na during the time na during the time na nagse-share po sila ng gospel, sila po mismo ay naging tagagawa ng tent doon sa mga militar. Kasi po yung Thessalonica, ito po ay daungan, hindi lang siya daungan, but ito rin po yung kampo ng mga militar. So pagka gumawa sila ng mga tent, binebenta po nila ito sa mga militar. So what do I mean? So kahit po they didn't want to burden the church with their needs. In many of Paul's letter, we see how he placed a burden on himself for his own needs, even when others could help. And beyond that, he would serve others without expecting anything in return. Yung serving together po, when we serve to one another, hindi po tayo nagse-serve dahil gusto po natin na mag-gain tayo o maging leader tayo. But first and foremost, yes, may appreciation. Pagka kumakanta tayo dito or when we volunteer sa appreciation po sa bawat isa sa atin. Pero for Paul, hindi yun ang nais niya. Ang nais niya ay magawa kung anong layunin sa kanya ng Panginoong Diyos. The gospel has an impact on our lives by encouraging us to serve both God and one another. When we look at the Thessalonian, truly nagkameron ng pagbabago ang kanilang buhay. Bakit? Kasi there's Paul and Silvanus na nag-share ng gospel. Pero for them, they don't want na any kapalit. Yes, although yung tagapaghatid ng mabuting balita ay sinasaad din doon o yung mga full-time ay meron talagang
kakibad na bigyan sila ng kanilang pangangailangan. Pero para kay Pablo, in this time, in this moment, hindi sila tumatanggap ng kung ano man. Bagkus ipinakita nila na ito'y ginagawa namin for the sake of the gospel. And truly what happened? Ano yung nagbibigay kay Paul ng urge, kay Silvanus ng urge na nakulong na kayo after nila nakulong na sila after nila makulong, again another time na pwede pa rin mag-share po sila ng gospel. They doing it. Bakit po? Truly nakita nila na yung transformation dun sa mga tao is truly na pagbabago ang nangyari. They become the source of hope, joy para kay Pablo. Yung nakita niya na bago yung mga tao, it become a source of hope and joy para sa kanya. I want to encourage all the leaders na nandito. Sino ba yung mga leaders dito? Pwede ba ng taas ang kamay? Pwede ba palakpakan natin yung mga leaders natin? Yung nagse-share po ng 1-to-1, pwede rin po ba natin palakpakan yung mga nagse-share ng 1-to-1? What's the encouragement for all of us doing, honoring God and making disciple? Pag kami nabago po dun sa mga tao na sinesharean natin. Magkausap kami ni Mark kanina, sabi namin, "Bro," sabi niya, "Kuya Ron, Pastor Ron, what encourage us para mag-share ng gospel?" Sabi ko, yes, it is the love of God na binigay sa atin. That's why we are so thankful na ito yung binigay sa atin ng Panginoong Diyos. We are free from sin, not only free from sin, but also in the end, we are going to heaven. Sabi nga sa Thessalonian, darating yung time, Jesus will come back and we are going with Him. But for Paul, yes, alam niya po yung yun. Pero para sa kanya, every time he look at the Thessalonian, nakita niya na merong pananampalataya na matindi, merong love to serve others, merong hope for the future, and it gives him encouragement. Sabi ko nga kanina, sabi ko naalala ko yung matanda nun. Nabit ko sila, stroke siya. Tapos nung sabi ko, "O tatay, libre kita ng therapy. Magte-therapy tayo kasi trabaho ko dati I'm a physical therapy. So libre ka na. Next Monday meet tayo. Pero bago tayo mag-meet, pag-prayan muna kita. Kasi hindi lang physical yung kailangan mo, spiritual." Ano po next week, sinong kasama niya? Akala ko ine-expect ko siya lang po. Next week, 4 na silang stroke, na gano'n, nalakad. Tapos we end up in victory group. After we do the victory group, alam mo yung sharing namin, naiyak ako dun nung sinabi niya na ano, parang ang tanong nila, "Ano yung pinakamagandang nangyari sa buhay mo?" Yun yung tanong. Sabi nung isa, "Ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko nung umuwi yung anak ko galing ibang bansa, then nag-ano kami, nagsama-sama kami." Sabi niya, "Ang pinakamasayang buhay ko ay nung time na na-meet ko yung aking number one ano, ay yung suitable partner para sa akin." So, tawanan kaming gano'n. So, kanya-kanyang ano, kumbaga parang nagkameron ng yabangan ng konti. Wala sa lolo ko, parang gano'n. Ako naman sabi ko, pinakamagandang nangyari sa buhay ko, nung ano, sabi ko gano'n na, "Yung pinakamagandang nangyari sa buhay ko, nung ako ay ano, na naging head kahit hindi ako licensed." Parang something gano'n yung usapan namin. Tapos nung siya ng term, alam mo sagot niya? "Ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko nung na-stroke ako." Tapos teary-eye siya. Sabi ko, kung tutuusin, nung naging born again po siya, ang unang prayer namin nun, ma-meet niya yung kanyang anak sa pagkabinata. Which is miracle, bigla na lang dumating after 1 week, na-answer yun. Tapos yung ikalawa dun, na-approve na yung visa niya na makarating po siya sa ibang sa Amerika. Kasi po siya, tawag namin sa kanya Amboy, kasi half American siya,
half Filipino. Pero sabi niya, "The best thing that happened to me is when I become" nung na-stroke siya. Sabi ko, "Bakit?" So, lahat din nagtanong, "Bakit?" Kami lahat masaya pero siya sabi niya, "Kung hindi ako na-stroke, hindi ko nakilala ang Panginoong Jesucristo." Then end up is crying, crying. Sabi niya, so parang ako na sabi ko, "Wow." And it's also like Paul. Every time there's a transformation na nangyayari dun sa mga disciple niya, ito'y nagbibigay sa kanya ng eagerness na magpatuloy na gawin yung tinawag sa kanya ng Panginoong Jesucristo. Question, if you are the person today, ano yung nagmo-motivate sa iyo to follow Christ? What gives you motivation? What give you motivation to share the gospel? O bakit hindi natin sineshare yung gospel na ito yung tunay na nagbigay pagbabago sa bawat isa sa atin? Kung testimony lang, sino dito yung marami kang testimony? Nung nakakilala ka kay Kristo, nabago ka na. Kahit yung aso mo, hindi ka nakilala nung aso mo. But hope, like Paul, ito yung nagbibigay sa ating motivation. Together, let's bring hope and joy to our community. When we share the gospel, we bring joy, hope to our community. Mission bring us together, but the relationship keep us together. Yung simbahan po natin, bakit tayo patuloy at patuloy? Because of the mission na ginagawa natin. But hope, kahit ginagawa natin yung mission, yung relationship will keep us together. When we have a meeting lagi sa staff, 3 lang po kami. Ako, si Mark, dito po sa Lokban, ako, si Mark at si Tony. We're serious. And minsan talagang passionate discussion. Pero after the meeting na meron kami, 2 hours, 3 hours na meeting namin, after nun, magkakaibigan pa rin po kami. Si Tony po, asawa niya po si Mark. Kahit po magkasawa yung dalawa, pagka po mission, talagang, "Hindi Mark, dapat ganito, ganito, ganito." Asawa mo ako, hindi po, wala pong ganunan kami. Pero ibig sabihin, yes, sa labas magkasawa po sila, pero when we do the meeting, talagang ganun po kami kaseryoso. What do I mean? But after the meeting, ako pa rin po yung kuya Ron nila at sila po yung Mark and Tony. Mag-asawa pa rin po sila. What do I mean? Same thing to us. Sa church po ba may nakaaway na kayo? Wala pa? Sino po dito wala pang hindi pa kayo na-hurt sa church? Lumapit po kayo dito at sasampulan ko kayo. What do I mean? Simbahan po natin, di po perpekto, victory, hindi po. Pagka po na-open, marami na pong na-open sa akin. But after the offense, ano ba yung tunay na relational? Sino po makakasagot dito? Ano po yung tunay na if you are a relational person? It doesn't matter kung sinong tama o mali, but you are willing to be united. If you are willing na maging maayos pa rin tayo, yes, meron tayong hindi pagkakaunawaan. Alam mo na-test yan nung Piglawan at saka yung BBM. Daming nag-away. Dito tayo, united dito. Ngayon, disunited na naman sila, 'di ba, parang gano'n? Pero most of the Christian nag-away diyan. Pero anong nangyari dun sa pinag-awayan? Wala din. Anong mahalaga, yung pinag-aawayan niyo o yung relationship na meron kayo? Even in malapit na po tayo, sorry.
Medyo nag-extend tayo, pero may gusto po akong punto dito. The focus was on relationship with Christ and other believers in the fellowship. In the end, makikita po natin dito, ano yung sinasabi dito ni Pablo, what make us united when we focus onto Jesus alone. Kung sa kanya po tayo nakatingin, hindi po tayo nakatingin sa pastor, sa mali nung ginawa ng kapatid mo, but let's focus on what Jesus did. Anong ginawa ni Kristo? He died on the cross for all sinners. Sino po dito sinners? Taas ang kamay. For all sinners so that we can receive the salvation. Yung tao, yes, alam mo parang siya yung nagkasala sa'yo. But let's continue to be to be a forgivable, united. Same thing to us. If we have a fellow Christian na nagkamali, let's be united because of Christ. Did the early church encounter conflict? Yes, nagkameron po. In Acts 6, sabi to, now in these days when the disciples were increasing in numbers, a complaint by the Hellenists arose against the Hebrew because of the widows were being neglected in daily distribution. And the 12 summoned the full number of the disciples and said, it is not right that we should give our preaching the word of God to serve the table. So ano pong ginawa nila? End up, yes, may conflict, but they resolved the conflict. What do you mean? Let's being together. Conflict in the church is common. Natural po na may conflict po sa simbahan. Conflict is happening, but the disciple did not stop follow Jesus and serving one another. In Acts 6 po, may conflict, pero hindi po yung conflict yung naging dahilan para maghiwa-hiwalay na sila o umalis na yung Hellenist. But they address. Paano po na-address to? Sabi doon, tayong mga let's focus in the prayer and the word. But we need someone na aasikaso sa kanila. In our church, hindi lang po tayo preaching, hindi lang po word, but meron po nangyayari pang discipleship. May victory group po, may nanggagawa po ng one-to-one. Yung inuupuan po natin, meron po nagpunas yan, yung mga ushering po natin. Kanina, yung kanta, yung PowerPoint, bakit may PowerPoint? It is because of the people surround us. There's a unity. May conflict ba? Ang tech ba minsan napapagalitan ng music team? Ba't naman pamali-mali kayo dun, hindi ko na-memorya yung akin, mali tuloy yung sinabi ko. It's possible, yes. Kasi po tao tayo, possible po na may conflict dito. But hope it will not stop us to follow Jesus and serving one another. Sabi po ni Bishop Duray, differences sometimes create difficulty. Yet, they always produce maturity. Natutuwa ka ba dahil hindi mo kamukha yung katabi mo? Natawa tayo, no? Sino po dito may asawa? Sino dito masaya kayong mag-asawa? Sino dito may girlfriend? Taas ang kamay na may girlfriend. Yun. Proud na proud, oh. Jackpot. Magkatulad ba kayo bilang mag-boyfriend, girlfriend? Di ba magkakaiba? Yung isa masyadong passionate. Yung isa naman parang nonchalant lang. Ano? Okay, sige, yun na yun. Ayun, no? Corrective, lagi ako kino-correct. Why different? Pero yung differences na meron po tayo, it will make us to be mature. Dati yung pinag-aawayan namin mag-asawa, direct na ako. Kanina kayo dinadamay ko. Lagi po kami nag-aaway niyan. Susuotin ko damit, lahat. Tatanungin niyan, "Kaya po ako nakaganto ngayon?" Sabi niya, "Ang pangit nung suot mo, mag-ano ka na lang, mag-jacket ka na lang." Pero I like that. Bakit? Because of
being different namin, pumopogi ako, yun. Gumagaling ako. Pero bago ko matanggap po yun, it takes a long, long period of time bago ko matanggap na kailangan ko makinig sa kanya. Kaya po yung mga asawang lalaki, we are blessed kasi meron tayong asawang maingay. Ay hindi, corrective. We're blessed. And siyempre kahit tayo pong yung mga asawang babae, you're blessed also because there's someone who and saving to us, if you have a leader, sino po dito may leader kayo? You're blessed kasi may leader tayo na nagko-correct sa atin. And if you are a disciple, give them the encouragement naman. Thank you yung simple appreciation na pasalamat. Gusto ko pa magkwento pero masyado na akong mahaba. Ano ka na. If you leave the church when you face conflict, is not a solution. Leaving is not the solution, but the relationship will never grow unless it is tested. So, how should we handle conflict? We relate to one another by the grace of God. We cannot forgive if we don't know the grace of God, how He forgive us. In every conflict, kailangan po maintindihan natin yung grasya ng Panginoong Diyos. At ito po'y magbibigay ng solusyon. Sometimes the grace of God, hindi kailangan maging tama tayo. Sabi, ano po yung grace? It is unmerited favor na ibinigay sa atin. It means, no matter sino ang wrong, sino ang right, sino ang left, let's look on the grace of God so that the conflict will be okay. Conclusion, we are better together. Ecclesiastes 4:9-12, two are better than one because they have good reward for their toil. It will give us great productivity. Verse 10, for if they fall, one will lift up his fellow, but woe to him who is alone when he falls and has not another to lift him up. There's a greater protection if we are together. Again, if two lie together, they keep warm. But how can one keep warm alone? Again, if we are better together, there's a greater power, greater productivity, greater protection, and greater power. Last verse, verse 12, and though a man might prevail against one who is alone, two will stand with him. A three-fold cord is not quickly broken. So the result, if we are together, sabi doon, at kasama natin ang Diyos, we will not quickly broken. Gusto mo po ng relationship na hindi disposable? Gusto nyo po yung marriage nyo ay lumalago? Gusto natin yung discipleship natin lumalago din? Hindi ito po para lang sa atin. But the relationship, we need lagi po andun ang ating Panginoong Jesucristo. And it will resolve, not quickly broken. It means this relationship is you, community, and Jesus. As I end, we believe in the power of the gospel to transform our hearts, enable us to live in a harmony and unity with others. Ito po yung pinanghawakan ng mga Thessalonian. Bakit po may unity po sila with one another? But can able po sila to live in harmony and unity. Because, why? Because the God, the Holy Spirit, is in them. When we accept Christ as Lord and Savior of our life, the God, the Holy Spirit, is already in us. That will give us, can enable us to be better together. Can we all stand up today? Hope we understand that
being part of this community. We're one big happy family. Masaya ka ba nandito ka sa simbahan? Hope you feel that you're part of the family. Ready ka na ba na i-share mo yung buhay mo sa bawat isa? Na merong tao na tutulong sa'yo, aagapay sa'yo sa oras ng iyong pangangailangan. Or maybe you are willing also to be a leader for someone. Kailangan po natin ng may aagapay sa atin. Let's serve together. We love God and we love people. How we can show our love to the people? By sharing what we receive in Christ. Let us pray. Lord, thank you for today. We pray, God, today that iparamdam mo sa bawat isa, for all of us, how to serve you. Yes, maybe some of us, we face a lot of accusation. Maybe some of us, we've been confused kami. But now, Lord, I pray, it is you, God, the Holy Spirit, who will speak to us, who teach us, who rebuke us, who guide us also to forgive those person who hurt us in the church. Or maybe we have a wrong mindset about being part of the community. But now, Lord, thank you. As we hear your word, this is us. You create us for for the relationship. Ikaw mismo, Lord, yung nag-build sa amin. Ikaw mismo, Panginoon, yung tinanggap ka namin, Lord. O nung create mo pa lang kami, Lord, we destined for a relationship. And now, Lord, thank you. Because of your grace, we can also give up pwede namin i-give up, Lord, yung mga mindset na meron kami, wrong mindset. We can also give up our feelings. But Lord, we pray for today, help us. Let your grace be abound us to forgive, to be mature, to trust again, na magtiwala muli kami para i-share namin yung buhay namin sa bawat isa. And if you are that person today na somehow, sino kaya yung sinasabi ni pastor na kailangan someone na meron ako? If you are that person, can you pray for the day? Can I pray for you? Or thank you that this person needs someone. Like Apostle Paul, sabi ni Pablo, katulad siya ng isang ama, isang kapatid. Lord, I pray for that person who is longing for someone na magtuturo sa kanya, magmamature siya, magdi-disciple sa kanya. I pray, God, that you will give him a mature leader to handle him, to grow relationship sa iyo, Panginoon Diyos. Or bless the person. And maybe you are the person ngayon na kasunod naman, maybe ikaw naman yung person na, Lord, thank you. I'm so blessed because I'm not alone in the church. I want to pray for you. Lord, thank you for the person. Like the Thessalonian, I pray na lalo mong paluguin yung kanilang pananampalataya. Pananampalataya na hindi kayang hawakan or sirain ng kaaway. That you will give them a shield of faith, Lord. That any throwing of the enemy, circumstances, persecution that happened into him or her, I pray, God, that the faith that she or he has will continually grow. And part of growing the faith that we have, they can also share who you are into their life. Lord, you said, Lord, in your word, go and make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Lord, help us to go and make disciple of all nations. Na kami po dito sa simbahan, hindi lang po kami
nakaupo. But you will use our hand and feet to propagate your word. In Jesus' name. Let's sing this song to the Lord. This song is about a declaration na sino ba tayo bilang simbahan. Si Kristo po is the one who will build us. And bilang part ng simbahan, let's continue to pray that we are united in here. We have the harmony. Let's sing this song.